Congressman Libiste, ano po yung sinasabi ni Secretary Vince Dizon, yung sinabi niya sa isang interview na forcibly ninyo kinuha yung DPWH files? Unang-una po, bakit after 5 days lang niya sinabi yan? Actually, November ko pa sinasabi, meron akong files from Yusek Cabral, wala siyang sinabi na ganung kwento. Kaya tila na pinag-iisipan pa nila anong sagutin, pero parang nililihis ang usapan. Kaya ma'am, napaka-direkta ako sumagot sa inyo kasi ang masasabi ko, Yusek Claire Castro will make a fool of herself because everything that I'm saying can be verified even by publicly available data. Hello po mga kababayan ko. Ayan, welcome back po muli sa atin pong munting channel reaction at opinion. At sa araw nga po na ito mga kababayan, diretso na po tayo doon sa pagbibigay po natin ng reaksyon at opinion dito po sa isyu ng ating pong bayan na kung saan ito nga pong si Leandro Libiste, ito po ay anak ni Senadora Loren Legarda na noong nakaraang linggo siya po ang naging usap-usapan hindi lamang po sa mga pahayagan kundi maging sa television po. Kabila ang interview po sa kanya sa mga television, maging sa mga YouTube channel maging sa mga vloggers, siya po yung sentro ng usapan. Opo, maging sa social media ay talagang makikita mo po yung kanyang picture. Oo, sikat na sikat po ang batang ito, Representative Leandro Libiste. Bakit po siya sumikat, no? Ayon po sa kanya, siya daw po ay may hawak ng mga files. Nga po nila itong Cabral files. At ito nga po mga dokumentong ito daw po ay naglalaman ng mga taong sangkot dito sa mga insertion na naganap sa atin pong budget noong 2025. Oo, dito daw po natin makikita itong mga nag-i-insert ng mga malalaking pera. Oo. At hindi po natin malaman kung itong kanilang mga in-insert ay naipagawa itong mga project na ito. Oo. Bilyon-bilyon ito mga kababayan. Yung mga ini-insert ng mga politiko po natin, mga senador at mga congressman. So sila po yung mga sangkot dito at ayon din naman po kay dito kay Representative Libiste, mayroon din pong mga private individual, mangilan-ngilan po yung mga contractor dito po sa DPWH. Oo, dito sa flood control ghost project at mga substandard na mga proyekto dito po sa atin pong gobyerno sa flood control. So, ang dokumento nga ito ay ito po yung magsasabi kung sino po yung mga magnanakaw dito sa atin pong bayan. Oo. At dahil nga po sa pagsisiwalat nitong batang ito na congressman, ay marami pong nagalit sa kanya. Natural, yung mga nagagalit ay yung alam nila na nandoon sila sa listahan. At ang nakakatawa pa dito mga kababayan, hindi po mismong yung mga sangkot ang nagagalit dito. Kundi yung kanilang kadalasan, yung kanilang mga vlogger o yung kanilang mga supporter. Sila po yung mga galit na galit. Ngayon po mga kababayan, atin pong napag-alaman na hindi lang naman pala itong si Libiste ang may hawak ng Cabral files na ito. Maging media daw ay mayroon ding listahan yung mga media. At ayon dito kay Libiste, itong hawak ng mga media ay hindi naman galing sa kanya. So ibig sabihin, hindi lang itong si Libiste ang nabigyan na listahan ni Yusek Cabral. Pero bakit? Ang tinatanong niya, bakit siya lang yung tinitira? hindi lang naman daw siya yung may hawak.
Bakit siya lang yung tinitira? Kasi nga, kahit sa yung Malacanang, tinitira din siya ni Yusek Castro, no? Hindi raw sila maniniwala, no? Hanggat hindi raw ito, yung hawak-hawak nito ni Libiste ay hindi authenticated. Oo. Maniniwala lang daw sila kung ito po ay talagang mayroong magpapatunay na ito nga ay galing kay Yusek Cabral. Kino-confirm ni Senador Lacson na itong hawak-hawak ni Representative Libiste ay talagang tunay o totoo na galing ito kay Yusek Cabral. O kasi ito pala si Senador Lacson ay mayroon ding hawak. Kaparihas kanila pong hawak ni Libiste. Oo, at ayon pa nga kay Lacson daw ay mayroon pong mga 5 cabinet secretary ang sangkot mo dito sa issue po na ito dito po sa Cabral Files. Oo. At ang isa nga daw po doon ay itong may initial lang daw na ES. So pag sinabing ES dito po sa mga secretary na ito ay isa lang po yung atin pong maisip dyan. Walang iba kundi executive secretary, no? At sino ba ang executive secretary nung panahon ni Cabral nang hindi pa pumutok ang issue na ito, di ba si Bersamin? Oo. Dahil hindi naman po pwede na itong si Recto. Kasi si Recto kailan lang naman ito nakaupo nung nag-resign ba talaga ito si Bersamin o tinanggal o whatever. Kung tinanggal man siya o nag-resign, ay pinalitan nga siya nitong si Recto. At si Recto naman, imposible naman na siya po itong tinutukoy dito na executive secretary. Oo. Kasi pumutok ang isyong ito, ay hindi pa siya executive secretary dito. Oo. So, malabo na siya po yung tinutukoy dito na ES. So, para po lalo po tayong malinawan, mga kababayan, dito po sa hawak-hawak ni Representative Leandro Libiste na mga dokumento na kung tawagin nga po ay Cabral Files, ay panoorin po natin ang kanya pong interview po dito sa isa pong TV station, para talagang tayo po ay magkaroon din po ng kalinawan dahil tayo man ay hindi po pwedeng magpabaya din po dito dahil tayo po ang mga naagrabyado po dito. Oo. Tayo pong naagrabyado, tayo pong naapektuhan dito dahil yung kanilang ninakaw ay galing po sa atin yun. Sa dugo at pawis po natin yun ang galing. Tapos nanakawin lang nila. Kaya napaka-importante na tayo po ay makialam dito sa isyong ito. Na kung saan, ang sabi nga nitong ating presidente ay bago daw mag-December 15 ay mayroon ng mga makukulong na mga malalaking isda o mga kilalang tao. Pero anong nangyari? Bukya! Kanilang naipakulong ay isang pirasong dilis o mga dilis at sapsap na sinasabi ni Senador Marcolita. So yun lamang po kanila pong naipakulong. Pero yung mga balyin, yung mga pating, yung mga salmon, yung mga tulingan, ay wala naipakulong itong ating presidente. Ang lakas ng kanyang loob na sabihin sa publiko na mayroong mag-Merry Christmas sa kulungan. Yung pala, ang sinasabi ng mag-Merry Christmas, itong mga sapsap at saka dilis. At ngayon nga po, mga kababayan, ay panoorin na po natin itong si Leandro Libiste kung ano po ang kanya pong sasabihin dito po sa files na kanya pong hawak-hawak na kung tawagin ay Cabral Files. Ayan po. Si Batangas 1st District Representative Leandro Libiste na
ikinanginig ng ilan mga politiko yung kanyang mga revelation bisperas at mismong araw ng Pasko. Magandang umaga po sa inyo, Congressman Leviste. Magandang umaga po, ma'am. Congressman, una po munang tanong, dun sa inyong mga inilabas po sa inyong Facebook account, Congressman, meron po kayong tinukoy na Cabral files and DPWH files. Unang tanong, saan nga ho ba talaga nanggaling yun? Una, yung Cabral files, personally handled to you? O paano po ninyo na-access yung allegedly Cabral files o dokumentong galing daw po kay dating Yusek Cabral? Sinabi nga po ni Secretary Vince na nakuha ko nga yung files na ito noong September 4 at ang pagbigay sa akin ay with the approval ni Sec Vince dahil tumawag siya kay Yusek Cabral na pwedeng ibigay ito sa akin in the interest of transparency. Matapos pa ang September 4, meron din kami pang mga communications with Sec Vince. Actually, ang pinost ko sa Facebook just an hour ago before your show, ma'am, is the email that I had with Sec Vince on October 1 confirming the files. And on October 20, actually, may iba pang mga files na pinadala ang DPWH sa akin. Kaya ako po ay muli nagpapasalamat kay Sec Vince na dahil sa kanya, ang una kong ni-request sa DPWH nung May, June, July, and August ay ibinigay sa akin nung nagsimula siya sa September. At ayon po sa aking post sa Facebook, nagbigay nga lang din po ako ng ilang araw para sila ay pwedeng magpaliwanag kung authentic ba talaga at nakita na ba nila ang mga files na ito. At I wish na mabilis silang sumagot dahil pag tunay naman ang sinasabi mo, hindi mo na kailangan pag-isipan. Pero parang may isang linggo na rin po mula nung nag-post ako na ilalabas ko ang files na to at hindi pa rin nila masyadong dinedirectang sinasagot kung totoo ang laman nito. Kaya pinost ko na po ang aming email with Secretary Vince Ayun na and po. his na pwede din pong makita ng inyong mga viewers sa Facebook. Ayun, opo. So, Congressman Leviste, para lang po klaro, yung pong so-called Cabral files, hindi po personally handled to you ni Undersecretary Cabral, kundi nakuha po ninyo sa computer ni Yusek Cabral nung buhay pa siya. Actually, dalawa po. Meron po printed copy na personally handed to me. Okay. Ni Yusek Cabral. Opo. Opo. At itong lahat po ay naganap nung September 4. So, I came to the DPWH office through a meeting with Director Alex Bote and in the office of Yusek Cabral. And then, I was talking with Yusek Cabral. And then, tumawag siya kay Sec Vince at tumawag din si Sec Vince sa kanya. At si Sec Vince naman ay sincerong gustong maging transparent ang DPWH. So, Kaya inutos alam kong gusto niyang ilabas. Sinabi niya din ito sa akin. Inutos niya. Inutos At sinabi niya. hindi lang po, sinabi din niya sa akin na Doon po sa hard copy, mga kababayan, na sinasabi po dito ni Representative Libiste na inabot daw po sa kanya, bukod po doon sa nakuha niya sa computer, mayroon daw pong talagang printed copy na iniabot po sa kanya. Sa printed copy na yon, iwan ko lang kung si Yusek Cabral talaga ang nag-abot noon, iba pwedeng yung fingerprint doon sa papel na yon na hawak-hawak ni Yusek Cabral, pwede pa bang i-check yon? Pwede ba bang suriin yung fingerprint doon? So hindi ko po alam no? Bigla lang po yan pumasok sa isip ko kasi kung daw printed copy, nabot po sa kanya Siyempre kung inabot sa kanya, ay hinawakan yon, no? Ni Yusek Cabral. So doon sa paghawak, siyempre may fingerprint yon. So hindi ko lang po alam kung ano po yung proseso dito po sa pagkuha ng fingerprint. Kung may expiration ba ito o ano. Wala din pa akong alam dito. Bigla lang po itong pumasok dito po sa aking pong utak. Oo. So tuloy po natin ang panonood po, mga kababayan. na ilalabas niya ito sa publiko. Kaya sa mga nagtatanong sa akin bakit hindi ko ito ilalabas noon pa, dahil sinabi ni Sec Vince sa akin na ilalabas ko. At ngayon nakikita ninyo sa Facebook, October 1, nag-email ako sa kanya kung maaari po ba itong ilabas.
Aha. Pwedeng ang October 1 email ko kay Sec Vince kung maaari po itong ilabas. Pangalawa po, nabanggit ko na din sa ilang mga reports noon, ilang beses po akong nag-attempt na mag-privilege speech sa Kongreso para sa publiko ang mga datos na ito, October and November. At marami pong mga kasamahan ko sa Kongreso nakiusap sa akin na huwag isa publiko ito. Pero actually may mga lumabas na rin naman po sa PCIJ, isang media outlet tungkol sa mga files na ito noong November, at inamin ko na po, ako po ay isa sa mga sources ng article ng PCIJ. Kaya baka kung galing sa akin lang, baka magduda yung mga iba, pero mismo po galing sa PCIJ. Ako po yung isa sa mga sources ng PCIJ. Congressman Leviste, ano po yung sinasabi ni Secretary Vince Dizon? Yung sinabi niya sa isang interview na forcibly ninyo kinuha yung DPWH files. Unang-una po, bakit after 5 days lang niya sinabi yan? Actually, November ko pa sinasabi, meron akong files from Yusek Cabral, wala siyang sinabi na ganung kwento. Kaya tila na pinag-iisipan pa nila anong sagutin, pero parang nililihis ang usapan. Bakit na lang hindi ng DPWH ilabas ang kanilang files? Ito po ang gusto kong linawin kasi baka akala ng iba na ako lang ang may kopya nito kaya kailangan ako ang maglabas. Ako po ay may kopya. Ang DPWH at Ombudsman ngayon ay may kopya. May mga media outlets na may kopya. I'm sorry to advertise another media outlet, pero ang BNC gabi-gabi po ay nagpapalabas ngayon ng kanilang mga istorya tungkol sa Cabral files o DPWH leaks. Hindi po yung galing sa akin. At tila may mga taga-DPWH na nagle-leak na ng mga files na ito. At the fact na may iba-ibang mga source na naglalabas ng files na ito ay patunay na hindi ko ito imbento at tugma ang mga sinasabi nila sa kanilang mga report at sa mga files ko. At aking hinahangaan na si Senate President Pro Tempore Ping Lacson ay nagpahayag din tungkol sa laman ng mga files na ito. Kaya sa tingin ko po may parehong kopya din po siya sa akin. Ayun, opo. And then, kanina po, na-interview dito sa DCBB si Undersecretary Claire Castro. Sabi niya, kung po illegally acquired yung mga sinasabi ho ninyong mga information or documents, ay mawawalan ho ng probative value, walang halaga. So, kayo po ay naninindigan, hindi po ito illegally acquired. In fact, given to you, binigay po sa inyo ng DPWH sa utos ni Secretary Dizon. Ganun po ba? Opo, at paumanhin po na direkta po akong sasagot, pero nagsisinungaling sila dahil ang tagal nga nila bago sumagot dahil noon ko pa pinost ito, noon ko pa sinabi meron akong ganung files. Ngayon lang nila ito sinasabi at nakikita naman ng publiko na hindi naman ang issue yung kopya ko. Ang issue, bakit hindi nilalabas ang kopya nila? Ano ba ang itinatago nila? Kaya pwede po tignan na lang ang laman ng mga files na in-upload ko po sa Facebook at una, dapat nila i-confirm ito ba talaga ang halaga ng mga allocable ng bawat congressman. At So ito na nga yung sinasabi ko mga kababayan kanina na itong si Representative Leviste ay talagang pinuputakti siya ng pagpuna, no, dito sa kanya pong paglabas nitong hawak-hawak niyang Cabral files. At napag-alaman nga ngayon natin dito na hindi lang naman pala talaga siya ang may hawak, no? Sabi niya si Vince Dizon may hawak, yung DPWH, ang Ombudsman may hawak, maging yung media may hawak, at yung si Senador Lacson nga may hawak. Kaya ang hinahamon ngayon ni Representative Leviste na ilabas nyo rin yung hawak-hawak ninyo, bakit yung sa akin lang? So ganito po ang ibig niya pong sabihin. Gagawa nila ng kung ano-anong issue na hindi authenticated, no? Sabi nga ni Claire Castro, kung illegally acquired daw ay mawalan daw ito ng kabuluhan. Kaso nga lumalabas na ngayon dito po sa interview na ito na hindi lang pala itong si Leviste ang may hawak ng Cabral files na ito. So ito ngayon ang medyo mabigat, no? Dito po sa panig ng gobyerno dahil medyo talagang lumalapit na sa kanila, lumalapit na
sa Malacanang o doon sa mga malalaking isda ang isyong ito na mukhang sasabi talaga sila rito. At sana nga itong si Senador Lacson ay magpaimbestiga uli, no? Buksan niya uli itong Blue Ribbon. Darating na January, pagbukas uli ng kanilang session ay ito na yung kanilang asikasuhin kasi tayong mga mamamayan ay naghihintay talaga kung ano ba talaga ang tunay na nangyari dito sa korupsyon na ito. Sino ba talaga ang sangkot dito? Sino ba talaga yung mga malalaking isda? Kasi hindi naman ito magagawa ng mga maliliit lang na isda. Oo. Ang gumawa talaga nito ay yung mga malalaking isda, yung mga utak. Yung mga mastermind. Yun yung kailangan talaga mahuli. Kung sino ito, kasi kapag hindi nahuli itong mga mastermind na ito, wala, mananatili yung ating bansa na lubog sa korupsyon. Hindi lang tayo lubog sa baha, kundi lubog po tayo sa mga magnanakaw dito po sa ating pong gobyerno. Ko po ay marami sa aking mga kasamahan sa Kongreso ay nakiusap at actually tumigil sa akin para mag-privilege speech tungkol dito. Kaya siguro sila din ang mga nakikiusap ngayon kay Sec Vince. At naaawa nga po ako kay Sec Vince kasi alam kong gusto niyang maisa publiko ito. Pero napakalaki po talaga ang pressure na huwag malaman ng publiko ang laki ng mga allocable, mga miyembro ng gobyerno. Ayun na po. So Congressman Leviste, nakikita ko dito sa bagong post ninyo, yung exchange ng sulat. Sumulat po kayo sa DPWH, humihingi kayo ng mga dokumento, and then nag-reply po sa inyo Undersecretary for Planning Service Attorney Nicasio Conti, tama ho ba? Nireply kayo, kasama po, may attachment na listahan po. Ito yung, meron na pong, ito yung katulad ng pinost ninyo, merong NEP restored, kung magkano po yung total budget na in-release, tama ho ba? Unang-una po, yung reply was from the Planning Services email of DPWH. Opo. And the letter is actually signed by Secretary Vince Dizon. Ayun na po. And there's an earlier email as well, October 1 pa lang po. Yung in-upload ko is yung attachment sa October 1 email ko. Yung pinadala naman po ni Planning Services ng DPWH sa akin noong October 20 ay yung laman ng December 25 post ko po sa Facebook. And then yung po nasa listahan, kasi nakalagay ho, NEP restored, NEP total. NEP po ay National Expenditure Program, ibig sabihin proposed budget pa lang po ito. Tapos meron ditong total budget na. Pag ho ba nakalista dito, ibig sabihin, yung mga pangalan ho, ibig sabihin sila ho yung nag-request ng pondo at na-release ho ba yung pondo at may mali ho ba dito? Unang-una po, ang karamihan ng NEP ay lumalabas din sa GAA. Kaya hindi po yan request, yun po ay na-approve in most part sa GAA. At ang allocable amount ay basically taon-taon na near-restore, kaya ang tawag dyan ay NEP restored. It is not enough to say na may 10 billion kang budget na may katiwalian. Pero ito po ay actually makakatulong sa investigasyon ng ICI at Ombudsman, lalo na pag malaman nila sino yung proponent ng mga ghost or substandard projects. Gusto ko pong linawan muli, ma'am, November 18 at 19, pinakita ko ito sa ICI. November 27, pinakita ko po sa Ombudsman, at both times sabi nila they never saw this file before. Ako po ay nagpapasalamat na sa December 23, binigay na ng DPWH sa Ombudsman, pero noon pa nung November sinasabi ko dapat ibigay ito ng DPWH kay Ombudsman, at sana si Yusek Cabral ay ginawang state witness, kasi sinasabi ng bakit ngayon lang. Noong November po pa po sinasabi ito in public, noong September pa po in private. Opo. Pero in terms, ma'am, of ano yung irregular dito, Opo. sa tingin ko yung irregular, yung fact na itinatago ang laman nito. Kasi kung walang masama, bakit na lang natin hindi pagmamalaki na may 10 bilyong pisong pondo ang ilang mga proponent? Yun nga po kasi kung walang masama, kasi kanina po in-explain ni Senator J.V. Hersito na may lumalapit ho sa kanila, sa mga mambabata sa noon, magre-request halimbawa ng kalsada o multipurpose building, i-refer ho doon sa agency like DPWH o kung halimbawa Department of Agriculture. Nandun na po sa agency kung i-implement yun o kung papasok sa pondo, not necessarily po na yung mambabatas ay may komisyon.
Opo. Tama Kaya ba? po, ako po ay actually nasusurpresa na imbes na aminin ng DPWH na ang mga files na in-email nila sa akin ay galing sa kanila, na ngayon pinakita ko na yung email, Opo. na ang ginagawa pa nila, nagdadahilan sila na aaralin pa nila o authenticate pa nila. Ibig sabihin talagang itinatago na may mga mambabatas na may 3 bilyon, 5 bilyon, 10 bilyon, yung iba nga dito 20 bilyon ang pondo sa isang taon. At ang nakakagulat nga ay kung ayon nga po sa inyong sinabi, walang mali dahil nagre-request naman talaga ang mga lokal na opisyal. Opo. Then, bakit all this time pinag-uusapan yung paano ni Leandro nakuha yung files, totoo ba yung files na ito? Sabihin na lang ng DPWH, magkano yung allocable ng bawat congressman, senator at iba't opisyal ng gobyerno. Katulad po ng sinabi po ni Senator Ping, hindi lang po congressman at senator ang may allocable, pati yung mga cabinet secretaries, pati undersecretaries. Bakit ito itinatago? Yun po sa akin yung irregular. Tsaka ano sir, di ba, maigi nga kung may lumalabas na listahan kasi madodouble check ng mga constituents ninyo. Kung nakarating nga ba sa kanila yung mga project, kung ibabangga ho doon sa request nila, ito yung nakalista ninyo, tapos kung na-release nga yung pondo, o hindi, o halimbawa na-release nga ho yung pondo, kung nasaan yung proyekto, doon natin malalaman kung naging ghost yung pinondohan itong na-request nila. Kaya ma'am, napaka-direkta ako sumagot sa inyo kasi ang masasabi ko, Yusek Claire Castro will make a fool of herself because everything that I'm saying can be verified even by publicly available data. Kaya ang sinasabi niyo po ay tama. Ang dapat mangyari dito ay hindi natin pagtakpan ang mga proyekto na pinapropose ng mga mababatas. Aray ko po, aray ko. Aray ko. Ate Claire, sabi nitong ni Representative Libeste, niluloko mo lang daw sarili mo. Ano ba yan, Ate Claire? Oh, sana sagutin mo itong sinasabi dito ni Representative Libeste. Oo. Na yung mga banat mo dito sa kanya na hindi ka naniwala rito sa kanya pong hawak-hawak dahil hindi daw ito authenticated, ang dami naman palang may hawak nito. Maging si Senador Lacson na kakampi ninyo sa gobyerno, ay may hawak din pala. So paano yan? Kaya saktong-sakto yung pagkasabi nitong si Representative Leandro Libiste na niluloko mo lang sarili mo. Kung si Libiste lang sana ang may hawak nito, pwede mong sabihin na mabaliwala ito kung walang mag-authenticate nito. Kaso may mga ibang tao palang may hawak nito na hindi naman galing sa kanya. Ayan ngayon ang problema mo, Auntie Claire. Kung paano mo takpan. Kasi ang trabaho mo lang naman talaga dyan, taga-takip. Takpan mo lang ang baho ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ikaw mismo, dati kang hitter ni Marcos. At nagkapagtataka bakit ngayon ay nasa Malacanang ka at ikaw ngayon yung taga-takip. Dapat ilabas ang mga proyekto na pinapropose ng bawat isa para ma-check ng mga kababayan natin sa bawat distrito sa buong bansa ang kalidad ng mga proyekto na pinapropose ng bawat mambabatas. Congressman Libiste, meron ho ba kayong gustong ipanawagan kay Presidente? Kasi ang sumasagot ho sa inyo si Undersecretary Claire Castro. Siyempre, speaking for Malacanang, pero siya po yung sumasagot. And then si Secretary Dizon, dinidispute din po. Sinasabi niya na hindi niya authenticated yung mga dokumento pero nagpapakita ho kayo ng pruweba. Kung i-address ho yung itong issue kay Presidente na mismo, after all, siya naman po ang nag-reveal nito. Ano yung inyong panawagan siguro sa kanya, sir? Unang-una po ma'am, nais kong linawin na never ni Sec Vince sinabi na hindi tunay ang aking mga dokumento. In fact, sabi nga niya, nakuha ko to sa DPWH. Ang sinabi lang niya, hindi pa niya napatunayan. Hindi po na-authenticate ka po. Okay. Kasi baka nasa abroad siya. Pero ito po ang katotohanan. Sinabi sa akin ni Sec Vince noong September na
isa sa publiko niya ito. Naniniwala po ako na gusto ni Sec Vince i-reforma ang DPWH. Kaya ang panawagan ko na lang po sana ay wag natin i-pressure si Sec Vince na itago ang katotohanan. Kalimutan niyo na po ako. May datos naman ng DPWH. Sana hayaan natin si Sec Vince na isa publiko lahat ng datos, magkano ang allocable ng bawat politiko, sino ang nag-propose ng lahat ng mga proyekto, bahala na po sino ang matamaan. Yan po ang aking panawagan. At nais ko pong i-credit si Yan na nga ang problema mga kababayan, dahil itong si Secretary Vince Dizon nung umpisa ay talagang bilib na bilib ako dito. Kasi nasubaybayan ko ito kasi naging secretary din ata ito, secretary o yusik, hindi ko lang po matandaan, sa panahon po ni Pangulong Rodrigo Duterte. At nang siya nga ay inilagay dito ni Bongbong Marcos dito sa DPWH, ay talagang mataas yung ating expectation na mababago niya itong hanay ng DPWH. Yung mga korap ay kanya pong sisipain. Kanya pong umpisa ay talagang nakita naman po natin yung kanya pong pagsisikap talaga. So may ginawa naman po siya. Kaso lang nang nabanggit na itong pangalan ni BBM sa pamagitan ni Saldico, medyo lumilitaw na yung kanyang tunay na kulay. Oo, na mukhang ang kanya pong layunin kung bakit tinanggap niya ang trabahong ito diyan sa DPWH para iligtas lang itong si Bongbong Marcos sa katiwalian. Oo, kasi nung expose ni Saldico, kaagad siya nagsalita na paano daw nasabi ni Saldico na nag-insert itong si BBM ng 100 billion. Hindi raw siya makapaniwala, hindi raw siya maniniwala. Pero nang kinonfirm nito ni Lacson na mayroon nga na insert na 100 billion, tumahimik sila, tumahimik siya. Tumahimik siya. Yun nga lang, ito naman si Lacson i-divert doon sa mga sekretary na hindi daw si Marcos yung nag-insert, kundi yung mga sila Bersamin yung mga sekretary may kagagawan, at hindi daw si Bongbong Marcos. Pero ayon kay Saldico si Bongbong Marcos ginamit niya lang itong mga sekretary na ito para mangyari yung kagustuhan niya. Maaaring hindi si Bongbong Marcos mismo ang kumilos dito sa kagustuhan niya, kundi yung kanyang mga galamay o mga sekretary o yung mga yusik yung gumawa para sa kanya. Yun lang naman yun. Senate President Pro Tempore Ping Lacson, dahil siya nga talaga po ang aking inspirasyon sa lahat ng aking ginagawa ngayon, at ang kanyang slogan nga po ay ang tama ipaglaban, ang mali ibalan. At mahirap po talaga na ilabas ang mga listahan na nandoon ang mga pangalan ng halos buong gobyerno. Pero kung ito po ang tama at may magaling tayong DPWH Secretary, sana wag natin siyang pigilan na ilabas ang katotohanan. Nagtutulong po yung exact quote, Congressman De Viste, ni Secretary Dizon. Ito po ay text niya sa GMA News Online. Sabi niya, for the record, wala akong ino-authenticate na dokumento na hawak ni Kong. Dahil wala akong, hindi ko nakikita kung anong sinasabi niya dokumento, so paano ko authenticate. Kaya po ma'am, pinost muli sa Facebook. Opo. Hindi ko po alam bakit niya pa sinasabi. Wala pa siyang nakita. Kasi buong Pilipinas nga po,
maaari na nilang makita sa aking Facebook. At pinost ko po ulit after 5 days para reminder na pwede niyang tignan na lang ang aking Facebook. Pati yung email ko sa kanya, nakasali ang mga attachments na ito. I think that the statements by the aforementioned are making a fool of themselves, and ang panawagan ko po sana ay huwag natin pigilan si Sec Vince na sabihin ang katotohanan, kasi nakakaawa naman po na kailangan pang pagtakpan. Pati email nga namin ay pruweba na itong pong mga dokumento ay tunay at alam niya na nasa akin noong September pa. Congressman, sino po yung sino sa tingin niyong pumipigil kay Secretary Dizon na ilabas yung listahan? Ganito po kasi ma'am, ayokong i-single out isang tao kasi may i-imagine nyo, lahat ng mga tao na nakapangalan sa mga listahan ito, mas gusto nila hindi lumabas kaysa ilabas. Kasi kung gusto nilang ilabas, gusto nilang pwedeng ilabas na lang magkano yung allocable nila, di ba? Pero siguro, hindi lang 10, baka 12 ng mga tao nakikiusap kay Sec Vince na huwag ilabas ang mga listahan ito. Kaya I would like to reframe the discussion. It's not about my files, it's about may file pa lang DPWH. Bakit nila hindi sagutin yung panawagan ng publiko, isa publiko ngayong Kapaskuhan ang buong datos ng mga projects ng DPWH. Opo. And then, nabanggit po ninyo si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Kayo din naman ho ay puring-puri ni Senator Lacson. Parang meron kayong mutual admiration club. Congressman, kayo ho ba nag-usap na tungkol dito sa Cabral Files, at willing ho ba kayo o paano ho yung naging pag-uusap ninyo kung nagkausap na ho kayo? At kasi ho, kakaroon ulit ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee na kanyang pinamumunuan, malamang na ito'y itakel. Pwede akong mag-share ng bagong impormasyon ngayon? Sige po, sige po. Anyway, makikita naman to sa Facebook. Yung araw na pumunta ako sa opisina ni Yusek Cabral, September 4, ang araw din na bumisita ako sa opisina ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. At talagang inspirasyon ko si Senate President Pro Tempore Ping Lacson dahil nakikita ko napakalaking tulong sa bansa ang kanyang mga isinisiwalat. Kaya nais ko lang pong tumulong sa kanyang mga layunin. At ang file na nakuha ko po noong November pa, gusto ko sanang ibigay kay SP Pro Tempore Ping Lacson. At nag-request nga po ako ng meeting, pero hindi lang po natuloy kasi yun po yung araw na may sunog sa Senado. Pero nais ko po sanang hingin ang kanyang direksyon. Paano namin maaaring isa publiko yung buong file noong November pa. At actually last night po nag-message ako sa kanya kung maaari po siyang mabisita, pero I think out of town siya ngayon. Pero basta kung ano po ang direksyon ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, ako po ay sumasaludo. At maganda nga po na siya, dahil siya nga ang senior at veterano sa atin, ang mag-lead ng pagsisiwalat nito. Kasi alam niya, totoo ito, at baka mas paniniwalaan ni Yusek Claire Castro pag manggaling sa kanya. At kaya nga po ako mas maraming masasabi ngayon dahil pag ako lang magsalita, paning nagka-question. Pero kahapon nag-interview nga po si SP Pro Tem. So yun po yung sinasabi ko, mga kababayan, no? Na itong si Claire Castro, ngak-ngak ng ngak-ngak. Ang hindi niya alam na itong si Panfilo Lacson ay may hawak din ng files na katulad nitong hawak ni Libiste. Oo. So kapag ito po ay sabihin mo na basura itong hawak ni Libiste, so ang mangyayari nito, parang sinabi mo na rin na pati ito kay Lacson ay basura din. Oo. Walang katotohanan ito, hindi authenticated ito. So paano yan? Yusek Claire. Lacson. Opo. At yung mga sinasabi nga niya na mga cabinet secretaries may lockable.
ay tugma po sa kopya ko. Yung nga po, nabanggit ko nga rin ho kanina, Congressman, na tugma doon sa sinabi niya na, yung sa sinabi ninyo na meron din po mga cabinet members na meron pong insertion, may binanggit ho siya na 5 at yung isa may initial na ES. Ganun din ho ba yung hawak ninyong information? Actually, ma'am, kung maaari pong dagdagan ito, at ito po ay hindi ko bina-volunteer noon, pero dahil nabuksan naman din po ang topic na to, kasi nakakatakot din po anong mga consequences pag may sa publiko ito. Pero may isa actually nakasali din sa listahan doon na parang 8 billion ang halaga. Kung pwede ko pong ibahagi ngayon sa inyong show. Opo. Sige po, Congressman. Hindi ko po may compare sino po ito, pero meron pong 8 billion na kasali doon po. May iilang mga acronyms. Sabi. Ang isang acronym po na kasali doon ay SAP. Hindi ko po masasabi sino si SAP, pero nandun po sa 8 billion pesos of projects si SAP. Anong taon po itong si SAP, Congressman? Ito po ay 2025 National Expenditure Program. At kung maaari ko pong dagdagan din po, ma'am, hindi lang po yung listahang ito ang nakalap ko. Meron din po akong iba pang mga listahan ng mga insertions. At ayon din po sa ibang mga nakalap kong mga ebidensya, lumabas din po doon ang acronym SAP. Kaya binabanggit ko po yung mga nakakalap kong ebidensya sa labas ng 2025 NEP insertions na ito dahil parang yun po ay parang nagko-corroborate na may mga DPWH projects nga po na ipinapasok ng SAP. Congressman, isang tanong na lang po. Bakit ho, ang basa ko sa inyo, parang emotional kayo? Bakit po? Kasi syempre po, lahat ng mga tao na napapakalap dito, ayaw nilang lumabas ang mga palat na. At sila ko ay mga kaibigan ng aking ina. Pero, gusto ko silang public malaman kung saan nagastos yung 3.5 trillion pesos sa DPWH. At nakakalungkot din na imbes na ilabas, mukhang pinagtatakpan pa. Ayan po guys. So, yan na nga, emotional itong si Representative Leveste at nabanggit niya pa na yung mga sangkot dito ay mga kaibigan daw ng kanyang ina nitong si Senador Loren Legarda. So hindi natin masasabi kung itong mga kaibigan na kanyang ina na kanya pong binabanggit dito, kung ito ba ay mga senador, kung ito ba ay mga congressman, o kung ito ba ay mga sekretary o mga yusik. O kasi kaibigan daw ng kanyang ina. So ang gusto lang naman daw nitong ni Representative Leveste ay lumabas yung katotohanan, yung mga allocable o yung mga kanilang insertion na napakalaking halaga, bilyon ang inaabot, kung saan napunta talaga. Oo. Kung ito ba talaga ay may naipagawang project, may naipakitang project doon sa kanilang mga distrito, sa kanilang mga nasasakupan. Kasi kung itong bilyon-bilyon, milyon-milyong pera na kanila pong in-insert o yung inalot sa kanila, kasi allocable daw ito, dapat mayroon itong mga project talaga na may pakita sa mga mamamayan o sa mga nasasakupan. Ngayon, kung wala silang may papakita, ay talagang tama ang hinala po natin na talagang tinurakot nila yung pera ng gobyerno. Ipakita nyo yung mga
ini-insert nyo na yan na bilyon-bilyon, milyon-milyon na nagamit naman yan sa tama. Kaya nga ako nagtataka, bakit mayroong mga tao na ayaw daw na ilabas nito ni Vince Dizon ang mga listahang ito. Kasi kung si Vince Dizon ang maglabas nito, ay mas maraming maniniwala. Mako-confirm talaga itong ini-expose nitong si Representative Leandro Lebeste. At maging ito si Lacson. Pero kinonfirm na yata nito ni Senador Lacson na itong hawak-hawak ni Lebeste ay magkaparehas lang ang kanila pong hawak. So dapat ang mag-i-expose talaga rito na kailangan malaman po ng bayan ay itong si Vince Dizon. Oo, sana wag niya nang itago, wag niya nang takpan ang kanyang amo, pambihira naman. Kasi kapag ginawa ito ni Vince Dizon, kapag hindi niya ito inilabas, yung kanyang hawak-hawak, hindi niya ito pinablis sa publiko, ay hindi niya masisisi ang tao na pag-isipan siya na mayroon siyang tinatakpan. May dumi o baho siya na dapat takpan. At sana nga po tayo po ay umaasa na sa mga susunod na mga araw mailabas na ito ni Vince Dizon, no, para ma-confirm itong hawak-hawak ng media, hawak-hawak ng ombudsman, hawak nitong si Lebeste, at maging ang hawak ni Senador Lacson. So si Dizon na lang talaga ang kailangan natin dito para mapatunayan natin ang husto, no, kay Auntie Claire, itong hawak-hawak Representative Lebeste. Ayan po. Sana si DPWH nun po at si Sec Vince Dizon ang maglabas dito. At hindi na lang hanapan sa akin na ilabas ko ang mga listang ito para si Sec Vince lang po ang maglabas. Walang question. At anyway, may kopya po ako. Kaya pwede ko pong i-corroborate kung ang inilabas niya ay buo at walang tinanggal na pangalan. Kung hindi niyo pumamasamain, Congressman Lebiste, kasama ho ba sa dahilan na nagiging emotional kayo na yun nga nabanggit ho ninyo, kaibigan po ng inyong ina ni Senator Lauren Legarda yung iba, pwede ho bang malaman kung ano ang sinasabi sa inyo, anong ipinapayo, o dinidiscourage din ho ba kayo na inyong mother na magsalita? Dahil after all, syempre ho, nag-aalala ho siya sa inyo bilang nanay. Opo, halos lahat po sa listahan ayaw na lumabas ang kanilang mga pangalan. Kasi kung okay naman sa kanila, bakit hindi nila nilalabas ang mga allocable nila? At lahat na po ng ma-imagine ninyo ay sinabi na po sa akin o sa aking ina. Pero walang labas ito. So pati ho kay Senator Lawrence, sa mother ho ninyo, may tumatawag, nakikiusap na pigilan kayo magsalita? Ganun ho ba yung sitwasyon, sir? Actually, ma'am, maraming nga po tumatawag sa kanya kasi kung tumawag sila direkta sa akin, baka isusumong ko pa sila. Pero madami po talaga. Pero nice ko pong linawan na ayon nga po sa sinabi ni Senping, sabi ko kasi halos lahat. Ito po ay 19th Congress. At ang mga bagong halal ay syempre, unless otherwise specified, wala naman po sa mga insertions ng 2025 budget, diba? Pero ang maganda nga po na naibunyag na rin ni Senping kahapon na mukhang may parehong kopya nga din po kami. Kaya kung siya na lang po ang maglabas, mas madali po para sa akin para hindi po ako sisisihin. Kasi ito po ang importance ng mga list of proponents. Ang ombudsman at ICI, parang very superficial lang ang pag-inspect ng mga ghost project kasi contractor at DPWH engineer lang ang ma-identify natin kung hindi natin alam sino yung nagpapondo.
Pero kung makita natin ang listahan ng mga proponents at ang karamihan ng mga proponents ay may mga koneksyon sa mga contractor na gumawa ng mga proyekto, yan po ay pwedeng dadagdag sa case build-up ng Ombudsman at ICI at baka ito po ay makakatulong sa pagpapakulong ng mga mas malalaking mga isda. Kaya bigat din na ilabas ito. Lalo na may mga proponent na sila mismo ang contractor sa mga proyekto. Meron din po mga associated sa mga contractors. Hindi naman po yan conclusive evidence pero yun po ay basis for further investigation. Kung may mga makukulong, kung may mga mamatay pa pagkatapos nito, ayoko naman po na ako ang masisi. At parang it actually lightens the burden on me knowing na si Senping, ang bilyonaryo, at ang DPWH, Ombudsman at ang kanilang mga staff ay lahat may mga kopya. Pwede sila na lang din po ang mag sa publiko. Congressman, isa na lang, Congressman. Kayo ho ba nagdagdag ng security? Sorry, dalawa pala. Kayo ho ba ay nakakatanggap na ng mga pagbabanta sa inyong buhay? At pangalawa, kinailangan niyo ho bang magdagdag ng seguridad? Kasi hindi ho biro yung mga inilalabas ninyong information. Basta ma'am, sinabi ko, kung may mangyari sa akin, lalabas naman din po lahat. Kaya wala naman pong dahilan na isipin nila na patahimikin ako at hindi nalalabas ang mga listang ito. Muli, ako po ay humingi ng paumanhin sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno na kapakanan dito. Pero sa tingin ko, wala po tayong magagawa. Lalabas at lalabas ang katotohanan. At yung mga to use the words of Senator Ping Lacson, nagko-cover up sa ebidensyang ito ay mapapahiya sa kasaysayan. Wag naman ho sana, dasal naman ho namin, Congressman Levisay, wag naman hong mangyari yung pong binanggit ninyo na hindi magandang mangyayari. Ayan na nga guys, ayan, ano, so napakalinaw po itong mga isiniwalat ng atin pong representative Leandro Leviste, no? So i-recap lang po natin ang naging interview niya po dito. So ayon po sa kanya, mayroon pong hawak-hawak din po itong si Senador Lacson na dokumento o itong tinatawag na Cabral Files na katulad ng kanya pong hawak. At ang sabi niya nga na sana ay si Senador Lacson mismo ang magsiwalat nito kung ano ba talaga ang nilalaman ng mga files po na ito, no? Siya po yung magsiwalat dito po sa Blue Ribbon Committee. At gayon din po itong si Vince Dizon, nanawagan din po itong si Representative Leviste na sana sabihin niya ang katotohanan tungkol po sa files po na ito. Ayan, no? So yun guys, yung ating naging usapan po dito tungkol po dito kay Leviste. So maraming salamat po guys sa inyo pong panonood sa channel na ito. At huwag pong kaligtaan na i-like at i-subscribe po itong ating pong Munting Channel, mga kababayan.